Ito mga kababayan, napanood nyo ba to? Si Pangulong Bongbong Marcos, aba grabe ha, napaiyak. Si Pangulong Bongbong Marcos napaiyak. Opo, dahil nga dito sa ano niya, ha? Dito sa grabe yung bata, mga kababayan. Oo, yung bata na inabuso, ginawang waitress sa bar, na iligtas ng mga MBI. Tapos ano, hanggang sa ngayon mga kababayan, yung mga sumalbahe o umabuso dito sa minor de edad, 13 mga kababayan. Ha? Parang si Kibuloy din. 13. Abay, grabe. Ginawang sex slave mga kababayan eh. Oh. Tapos hanggang sa ngayon, at large pa rin yung mga mga taong may kagagawan ng kanyang kanyang kinapahamak at mga nanggahasa dito umabuso sa bata. Ayan tuloy. At naikwento rin mga kababayan yung mga anak ninyo. Baka mamaya nagiging biktima na ng sa mga internet ba? Yung marami diyan yung mga sa may ano ba tawag diyan? Yung pinaghuhubad habang binibidyo. Grabe no? Oo. Ito sa mga internet ba? Tapos bibidyo tapos ipapalabas nila sa mga sa mga paboritong site ni Arnold Lopez. Yan, cybersex. Yan yung mga paborito nila, Makoy. Yan. Nako, mga kababayan, baka mamaya pinapanood na nila. 'Di ba? Pinapanood na nila Argo, nila Arnold Lopez, nila Rico Blanco, yung mga kamag-anak ninyo. 'Di ba? Call me Ligaya. Ano ba ang official statement ni Kibuloy dito? Yun na nga, mga kababayan. Aba, malupit, no? Online sex, etc. Yan na nga. Grabe, panoorin nyo na lang si Pangulo. Panoorin nyo na lang, ha? Sige. Ayan, sila Gerald Samson. Yan ang mga paboritong site neto eh. Kaya kayo, mga kababayan, pag-iingatan nyo yung mga anak ninyo. Yung mga ano nyo ba? Mga ano nyo? Mga dyan sa labas na hindi legal. Kasi yun daw yung yun daw yung mga hindi legal, mga kababayan, yan yung madaling madala dyan. Yan, yung mga paborito nila Banat Boy na site, dyan dinadala yung mga nabibidyo sa cybersex. Biruin mo, may mga bata, mga kababayan eh. Abay, binilat-bilat ang mga bilat. Binibilat-bilat nila yung mga bilat nila habang binibidyo kapalit ng Gcash, mga kababayan eh. Gcash lang ang katapat, meron ng bilat. Diba? Alden Romero, yan, sila Benjamin Bernardo, sila Bansot, yan, yung mga yan, ang mga nanonood dyan. Listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, OSAIC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin to fathom what is done to these poor children, to our poor children. And so we must do more. We must do more. Alam nyo, sa totoo lang, kaya ayokong ipakita ito ng nakikita ko eh. Naiiyak ako, mga boss. Hindi, totoo, nakakaiyak naman kasi
Mga kababayan, sabi ko nga kung paano tayo magmahal ng mga babae, abay maraming mga lalaki, mga walang yang mga ine. Diba? Oh, tayo rito, mapagmahal tayo sa mga babae. Diba mga kababayan? Ganito-ganito lang ako. Oo, pa kengkoy-kengkoy lang ako mga kababayan, pero abay, sobra-sobra ako pag nagmahal. Oo, lahat binibigay ko. Hanggang sa wala na nga matira sa akin, samantalang sila, yung mga babae binabastos nila. O kaya nga yung mga kababayan, wag na kayong magtaka kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos ay galit na galit sa mga ganyang klase at napapanahon. Bakit din? Dahil kay Kibuloy, inang Kibuloy. Di ba mga kababayan? Oh, yun mga kababayan eh. Oh, dahil kay Kibuloy ito. Abay kung inyong aalamin yung mga pinagdaanan ng mga bata, ng mga iniyot ni Kibuloy, aba mga kababayan. Oo. Siguro sasabihin ng iba, swerte ni Kibuloy. Yung iba naman, syempre tulad natin, 'di ba? Siguro yung mga taga doon sa kabilang parlor. Pero tayo, ano sasabihin natin? Hindi tama yan. Di ba? Abay, grabe ka, Kibuloy. Malaswa ka. Oh, di ba? Demonyo ka ba na nagkatawang tao ka? Kaya nga, alam mo, Mr. President, balik mo na lang yung death penalty. Alam nyo kung babae lang yan? Malamang talaga. Tumulo na ng gusto yung luha niyan. Di ba? Di totoo, di ba? Ay, wag lang talaga, di ba? Ano kaya... Alam nyo ba kung ano feeling ng mga nabibiktima? Oh, di ba? Ewan ko lang kay Hargon 26 kung ganon din siya. Kahit sino at lalo isang ama, syempre may iyak, saawa sa mga biktima at galit. Grabe no? Bakit kasi may mga ganong... Alam nyo, Misha, siguro ko sisihin ko kayo. Kasi maraming mga lalaki, hindi marunong manligaw eh. Kapag alam nyo naman na hindi marunong manligaw, pwede ba? Ligawan nyo na. Diba? Ligawan nyo na. Kasi, yan ang ginagawa ng mga lalaking mga hindi marunong manligaw, mga torpe, oo, mamimwer sa bigla. Ganun, pepersain ka. Magugulat ka na lang. Kinakadyot ka na. Diba? Naiiyak ako dito kay Mr. President eh. Hindi talaga kaya ng damdamin ko. Basta yan ang istorya, napaiyak si Pangulong Bongbong Marcos. Ha, mga kababayan ha? Oh, napaiyak si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, dahil nga dito, ha, sa kanyang narinig na mga pagpapatotoo netong mga dating minor de edad na mga mga pinersa, ha? Ginaasa, minolestya, o baka sabihin nyo, hindi nyo naman iniyot kaya hindi yun pangmomolestya. Aba, hindi lang yung hindi lang yun ang tamang doon, tawag sa, ano ba ibig sabihin? Hindi porke ginanon ninyo, pangmomolestya. Aba, meron dyan yung iba pakapa lang ba? Diba? Pasalat-salat ba? Pangmumolestya din yun. Hoy! Una-una, silip-silip, ganon. Maya-maya, haplos-haplos. Mamaya, yakap-yakap. Maya-maya, ayan na. Oh, nilalamas nyo na. Diba mga kababayan? Pangmumolestya rin yun. Kahit pa sabihin ninyo na hindi nyo inano. Diba? Hindi nyo inano. Ganon. Our beloved Boss Mike Cervera.